Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Ulitin ko po, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Kung okay lang po, pwede po tayong lumapit pa na mas konti para po mas magkakitaan po tayo at marinig din natin yung mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Welcome and sa bawat isa sa ating mga online worshiper sa ating day 2 ng ating prayer and fasting. At paalala po sa bawat isa na i-ready na po natin yung ating mga blue at yellow slip para sa ating color blue, yun po yung ating praise item at yung po ating yellow slip naman po, yun po yung ating prayer request. At sa ating naman po mga online worshiper, pwede na po nating i-type in po sa ating comment section yung pong ating mga prayer request at yung ating mga praise items din po. At naka-ready po yung ating mga online intercessory para po tayo ay sagutin. At ipanalangin din po yung ating mga prayer requests sa online. At wag din po natin kakalimutan na i-like at i-share din po yung ating online prayer and fasting para po mas marami po ang mapagpala. At sa gabing ito, sa ating day 2 ng ating prayer and fasting, ang ating pong promise ngayong gabi ay, I will purify you. Again, I will purify you, sabi po sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. So, bawat isa po ay inaanyayahan ko po na kumuha po kayo ng inyong partner para mamaya po sa ating prayer focus. At sino po ang nagdala ng kanilang booklet? Taas po ang may dalang booklet. Taas po, ayan. So, pwede nyo pong i-scan ngayon yung ating booklet at makikita nyo po dyan yung ating mga instructions, yung ating mga prayer focus na ating ipagpipray, sama-sama ating ipagpipray maya-maya lang, no? Pero bago po yan, tawagin ko na po ang ating Pastora Riza. Ay, konting instruction pa, sorry. Wait lang, Pastora. Easy ka lang. Yun din po ating prayer items or yung prayer focus pala natin ay ipinopost din po ng ating online or tech team sa Facebook page po ng ating The Messiah Community Church Facebook page. Pwede na po tayo doon mag-comment or i-share din po natin doon sa comment section yung ating mga panalangin. And then, kung meron po tayo dito mga pictures, pwede na rin po nating i-share doon sa online yung ating, ipopost po natin yung ating gathering, no? Para marami pa pong ma-encourage na sumama sa atin gabi-gabi. At kung meron po tayong, hindi po nawawala yung ating daily 1 chapter a day, mga kapatid, ha? Isama rin po natin yung ating prayer focus, no? Idadagdag lang din natin doon sa ating 1 chapter a day, daily devotions natin. Malinaw po ba, mga kapatid? Parang wala. Nalinaw po ba yung ating instruction sa atin? Idadagdag yung ating prayer focus sa ating daily 1 chapter a day. Amen. Amen. Okay. So, dahil dyan, wala na ba ako nakalimutang? Okay.
So ang ating processing questions pa rin sa gabing ito ay bakit ka uma-attend at ano ang iyong inaasahan? Ulitin ko, bakit ka narito ngayon sa iyong partner mamaya? At ano ang iyong inaasahan dito sa ating gawain na 21 days prayer and fasting? Okay po. Tawagan ko na po ang ating Pastor of the Night, Pastora Riza. Alam ko si Pastora Riza ang opening prayer. Thank you. Good evening po sa bawat isa. Welcome po sa ating day 2 na ating prayer and fasting. At syempre po, bago ang lahat, ating pong i-welcome ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating panalangin. Inanyahan ko pong tumayo po ang lahat. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, kung nasan po ang presensya mo, nandun po ang kalayaan na magpuri sa iyo, andun po ang kagalakan, andun po ang pag-asa. Kaya maraming pong salamat muli, Lord God, sa gabing ito na ang bawat isa ay niloob mo pong makarating po muli upang kami po ay magsama-sama muli, magkatipon-tipon, Panginoon, upang manalangin, sumamba, makinig, magpuri at magpasaliksik po sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. It's an honor for us and a great privilege, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy mo pong tawagin para po sa dakilang gawain po na ito, Panginoon. Lord, wala pong saysay ang lahat kung di mo po kami sasamahan, kung wala po ang presensya mo. Kaya patuloy po naming dinadalangin, O Diyos, na samahan mo po kami muli sa gabing ito, Panginoon. Patuloy naming maranasan ang presensya mo, Panginoon. Mangusap ka sa amin in a very special way, O Lord. Personally, Panginoon, mangusap ka sa amin at patuloy mo kaming punuin ng kagalakan, ng pag-asa po sa aming mga puso, sa aming pong pakikinig ng iyong mga salita sa gabing ito. Ang pangako mong aming pagninilayan, Panginoon, ay patuloy na maging kalakasan po ng bawat isa sa amin. Napakabuti mo, O Diyos. Wala kang katulad. Ang lahat po na aming ginagawa ay para papurihan ka, para sambahin ka, Panginoon. At patuloy din po kami nagpapalinis po sa iyo ng aming mga puso at kalooban sa gabing ito, O Lord God. Kung meron man po, Panginoon, na hindi po nararapat po sa aming mga puso sa mga oras na to, Lord God, ito po ay nilalagay namin sa iyong paanan ngayon, Panginoon, at humingi po kami ng paglilinis at kapatawaran po sa iyo, Panginoon. And thank you, Lord. Thank you for that forgiveness and cleansing, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Ang dalangin po namin, Lord, ikaw po ang maluwalhati sa gabing ito. And even our online worshipers, Panginoon, na hindi po namin kasama dito physically sa church, we also pray, Father God, na aabutin mo rin po sila, Lord. Nasaan man sila ngayon, Lord God, ay maranasan din nila ang kabutihan mo at ang kadakilaan mo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. We give you back all the glory and praise. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon bago tayo umupo. Sa ating pong pag-upo, binanggit po kanina ni Kuya Vincent yung ating pong pag-uusapan. So, again, let's grab a partner by twos ulit. Yung mas maganda po yung di po natin kasama, hindi natin naka-partner kagabi para bago naman po. So, ito po ang ating pag-uusapan sa ating pong magka-partner again. So, again, ang question po, why are you joining prayer and fasting? What are your expectations? And then pray for one another. Sige po, start na po ang ating 2 minutes.
So, okay. Salamat po sa bawat isa na nakipag-participate po sa pananalangin. Sabi po sa Mark 5:9, Jesus said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you." Pamilyar po ba tayo dito sa passage na to? Na kung saan yung isang Gerserano na inalihan ng masamang demonyo, no, ng legion. Sabi niya sa Panginoon, gusto ko sumama sa iyo, Panginoon. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, ipahayag mo yung ginawa sa iyo o ginawa sa iyo ng Diyos sa bayan mo. Meron ba sa atin ngayon ang gustong ipahayag yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? It's testimony time. Sige po. Lalapit po ako sa inyo dahil ayaw niyong magsipag-volunteer. Asa si Ate Maricar? Kanina sinabi ako siya magte-testimony siya sa Ate Maricar. Akala mo nagbibiro ako Good evening po sa bawat isa. Gusto ko lang pong magpasalamat sa... Ano to? Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil nung last year na prayer and fasting natin na lagi ko pong sinasama sa prayer yung mga anak ko po. Etong 2025, nagkaroon po ng struggle yung bunso ko pong anak. Siya po ay nakaranas ng depression at ayaw po niyang pumasok, ayaw niya pong makisalamuha sa mga tao. Yun po yung struggle niya sa sarili niya na hindi niya po mapagtagumpayan kung paano niya po haharap. Pero po, binigyan ko po siya ng verses sa Bible. Sabi ko po sa Joshua 1:9, sabi ko, ikaw ang magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni maglupaypay. Pagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man paroroon. Sabi ko, anak, panghawakan mo to. Dahil hindi mo mapagtatagumpayan ang isang pagsubok na hindi ka mananangan sa Panginoon. Tunay nga po na sumasagot ang Panginoon. Dahil po nung panahon na ayaw na po niyang pumasok sa school, sobrang struggle na din po ako dahil hindi ko na po siya mahikayat pumasok. Isang linggo, isang buwan po siyang absent. Pero purihin ng Panginoon, gumawa po ang Panginoon ng paraan. Nagkaroon po ako ng kasagutan dahil sabi ko, Lord, wala pong pagsubok na hindi namin mapagtatagumpayan kung hindi namin ipagkakatiwala sa iyo. Amen? Kaya po yon, nung pinahawakan niya po yon, hindi lang po yun yung sinagot ng Lord eh. Natuto na rin po siyang makipagsalamuha at higit sa lahat, naging active na po siya sa church. Purihin ng Lord, di po ba? Amen. At siya po ay every Sunday na nang nasa church. Yung dating mahiyain, ayaw makipag-usap sa mga tao, natatakot. Pero dahil pinahawakan niya yung Joshua 1:9, ngayon po yung life verse na yun. Amen. Salamat po, Ate Maricar. Okay. Sige po. Sino po ang gustong ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Dito Ate Vanessa. At meron daw tayong lapit daw natin. Okay na. Kita na tayo sa camera. Ako daw ang hawak sa mic. Ako na. Ako. Hindi. Para awatin ko agad pag tama na. Extend ko lang. Magandang gabi, TMCC, lahat ng mga sa ating day 2, prayer and fasting. Yung kabutihan ng Diyos, yung gusto ko testimony ngayon kasi sabi nga, di ba, God of fulfilled promises. Talagang hindi niya ako binigo bago natapos yung taon kasi buong compound broken relationship dahil sa akin yun kasi basta
Ako yung dahilan. Alam ni Ate Ami yan, nakukwento ko yan sa Sunday school namin. Pero hindi niya tinapos yung taon. Pasko, nilapitan ako mismo nung nakaalitan namin na tiyahin ng partner ko. Siya mismo yung lumapit, siya yung nagmababang loob kasi ayokong kumilos ng ako lang. Sabi ko, Lord, pinapaubaya ko lahat sa ito. Tapos, hinawakan niya yung kamay ko, Paskong Pasko yun. Talagang araw ng Pasko. Tapos sabi ko, naiyak ako kasi sabi ko, ang tagal ko pinag-pray. Akala ko matatapos yung taon na walang mangyayari dun sa prayer ko. Pero hindi ako nawala ng pananampalataya na tutuparin ng Lord yung mga prayer ko. Ang tagal nun, mahigit kalahating taon yata yun. At talagang God is good. Dahil kabutihan niya yung unang-unang pumasok sa isip ko, naluha ako, sabi ko, matanda pa sa akin yung lumapit sa akin. Pero alam ko si Lord John at nakita nila sa buong compound nila, hindi lang siya, buong pamilya niya yung buong pamilya niya yung nakakita ng kagandaan ng loob ng Lord at kabutihan ng Lord. At ngayon lumapit sila sa akin, gusto nilang pag-pray ko sila, nagtiwala sila sa akin. Alam ko nakita nila at ginamit ako ng Holy Spirit para sa pamilya nilang lahat. Para sa buong compound na yun, nasabi nga ni Teacher Joanna, para akong pumasok sa Lions Den. sa kuweba ng mga leon kasi talagang kung sa ating mga tao, iniisip ko talaga na ang mahirap pasukuin to kasi mga palaban sila eh. Pero walang imposible sa Lord. Siyempre, puro ang Lord ay napakabuti. Talagang God is good all the time. Amen. Okay, at tawain ko po si Kuya Lando para po sa kanyang patotoo sa kanilang family. Si Kuya Lando po, isa sa pinag-pray natin nung nakaraang Sunday at tinugon ng Panginoon. Sige po, Kuya Lando, harap po tayo doon sa camera. Ayun, gwapo. Ako po nga hawak, Kuya Lando. Sige, okay. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon at saka nung unang araw po nung January 1, kasi yung anak ko si Ruene, yung si Doktora, nagbigay ang timano ng message sa mga pastor dito para saka praying yung misis ko. Sa awa naman ng Panginoon, noong January 1, 8 o'clock in the morning, misis ko kasi medyo nagkaroon ng palpitation sa puso niya. At that time, nagkaroon na, buti ka mo, yung mga anak ko, nandun lahat. Di yan, timano, pagtingin ni nung isang anak ko kay Syria, Nay, hindi maganda, mo. So, labas ka agad yung anak ko, yung labas yung sasakyan. Tapos yung isang anak ko naman, sabi, sige, labas ka agad. At daling na kagad natin ito sa ospital. Buti yung isang anak ko yung medical din yun. Kumuha ng supot, ilagay mo kagad sa bibig, takbo natin sa ospital. At nangyaring yun, napakaswerte ta, praise the Lord. Within 2 hours, kung kami na-late, tapos, kayo ba'y nakaano ba kayo nung isdang pinukpok sa ulo? Hindi ba, ano nangyari doon? Di ba? Nangisa yun. Imbis na 50-50, 40-40 ang naging buhay niya. Praise the Lord. Dahil sabi ko, na namin sa ospital dito sa Metro dito sa Marik. Talagang kitang-kita ko yung miss kong talagang, hindi ko na matignan. Sabi ko, Lord, ang ano ko po sa inyo, ako po ay nagpapasalamat sa Kanya dahil kung yan po ay talagang kaloobang ninyo, wala po akong magagawa. Dahil binigyan niyo siya ng buhay, kayo ang magbibigay sa kanya ng... Sa inyo po ako umasa. Hindi po sasamahan loob ko dahil ako po ay isa lamang na asawa niya at ako po ay nananalig din sa inyo. Pero kung bibigyan pa po niyo siya, Panginoon, ng another chance ng kanyang buhay, nagpapasalamat po ako sa inyo. Ngayon, nangyari, praise the Lord, dahil yung 3 doktor na dinala namin doon sa ospital, at timano, nandoon, hindi namin nila kilala, yung, ibig sabihin, siyempre, January 1, mga bakasyon ng doktor, di ba, kahit sa ospital, nandoon sila, nagtulong-tulong sila lahat ng within, sa harapan pa lang.
Ang sabi nga nung isang doktor, subukan natin tubuhan. So, iyak na kami. Sabi ko, naku, patay. Hindi na natin ito maano. Talagang sa iyak ko, oh my God. Sabi nung doktor, sige, gagawin natin lahat to. Pag ito hindi umubra, lagyan natin nung ano, buti ka mo, yung oxygen, ano, umubra sa mukha niya. 100%. Yung palang, ano niya, hindi, yung sa baga. Yung palang, ano niya, yung heart niya, yung 25 years na pagkaka-opera, hindi open heart. Yung pala, yung kumbaga siyempre, kumbaga sa tao, matanda na. Parang umano-ano siya, yung nag-produce siya ng tubig. Sa tubig, sa ano. Yung ang kwento sa amin ng doktor na after ng, yung parang ano niya. Sabi ko, naku, Panginoon ko, ano po ba gagawin namin dito? Talagang lumayo na ako, hindi ko na alam na maiuwi pa namin yung talaga. Sabi ko nga sa kanya, kanina nga, nailabas na namin, nailabas na. 2 araw sa ICU, wala ang ginawa kundi puro saksak na lang na injection. Naku, sabi nga ng misis ko, nung unang araw, sabi, Lord, wag mo akong bibitawan. Narinig ko talaga talagang nagpapapalag ng ganun eh. Salamat sa Panginoon. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay nga na ang Panginoon natin ay tumutugon sa ating mga panalangin. So, putulin lang po muna natin yung ating mga testimony. Salamat po doon sa mga nagsipag-testimony. At God bless you po. Sabi po sa Psalm 150, verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon po, sama-sama po tayong sasama sa Panginoon at pangungunahan po tayo ng ating worship leading team. God bless po, worship leading team. Good evening po. Tumayo po tayong lahat. At atin pong bigyan ng papuri ang ating Diyos sa gabi ito. Hallelujah. We praise you, Lord. You worship you, Jesus. Hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Yes, Jesus. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. King of endless worth, no one could express how much you deserve.
it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. I'll bring you more than a song. 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 Worship. You're looking into my heart, into my heart. Lord, you're looking into my heart, into my heart. For the last time, let's sing. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, God. It's all about you, Lord. We worship you. Hallelujah. We seek you, God. Lift your name, Lord. Hallelujah. Give you praise, God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan
maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Hallelujah. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. You are our faithful and mighty God. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat po. Salamat, Panginoon. Wala po kaming ibang rason sa pagdalo namin sa gabing ito, kundi ang sambahin ka at makatagpo ka, Panginoon. Ikaw lang po ang reason, Lord God, kung bakit kami nandito. Katagpuin niyo po kami sa gabing ito, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Praise the Lord. Thank you so much, worship team. Handa na po ba ang lahat na tanggapin ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito? Pagsabi po ng Amen. Okay. So, ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi ay aking classmate sa Acts BI. So, siya po ang inatasan upang ibigay ang mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Siya po ay part ng church planting team ng Morong, under po ng ating Pastor Rodelio. At hindi ko na po papatagalin. Without further ado, bigyan po natin ng welcome ang ating kapatid na si Kuya Leo Borcio. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. God bless, Kuya Leo. Magandang gabi sa ating lahat. Nasa day 2 tayo ng prayer and fasting. So, nais ko lang kantayin yung Purify My Heart. Naka-base kasi sa ating topic ngayon na I will purify you. So, ayaw nyo lang ako kantayin short lang para kahit pangit yung boses ko, at least yung message, importante, marinig ng ating Panginoon. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within, refiner's fire. My heart one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Okay, manalangin tayo.
Maraming salamat, Lord, sa aming buhay. Create in me a clean heart, O God, and renew in right spirit in me. Ikaw ang Diyos, Ikaw ang aming Master, and we are ready to do your will. In Jesus' name, Amen. So, ang context ng ating pag-uusapan ngayon ay ang makikita natin po sa 1 John 1:9. Babasahin ko po sa ating nakapaloob dito. Subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos. At lilinisin tayo sa ating kasalanan. Sapagkat siya ay tapat at matuwid. Sa buhay natin, lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay may kahinaan, may hidden struggle, may paulit-ulit na pagkakasala. Minsan, mabigat, minsan magaan. At nakakaya, feelings mo, parang hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Pero ang promise sa 1 John 1:9 ay napakalinaw. Kung lalapit tayo sa Diyos at hihingi tayo ng tawad, tayo ay patatawarin. Hindi lang pagpapatawad ang kanyang bigay ni Lord sa atin, kundi pagpapahayag natin sa Kanya. Kaya niya ring linisin ang puso, isip, motive, habit, at buong buhay natin. Kung babalikan natin ang mga nabasa natin sa Bible, makikita natin doon ang daming promises. Isa sa promises niya sa pagpapatawad at paglilinis sa atin. Marami sa atin ang nagkakasala, hindi nakakatanggap ng forgiveness galing sa kapwa. Nade-depress at nagkakaroon ng anxiety na lalo pang nauuwi sa kabigatan sa ganitong sitwasyon. Ilapit lang natin sa Diyos at magtiwala lang tayo sa Kanya ng buong puso, isip, dahil siya lamang ang tunay na kapagbibigay ng kagaanan at kapatawaran sa ating. Tulad ng nasulat sa Isaiah 1, verse 18. Hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kaya huwag po tayong mag-alinlangan sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Hindi niya tayo bibiguin dahil siya ay lamang ang may katangian kapag bago sa buhay natin. Dahil siya ay faithful. Hindi siya nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Siya ay tapat sa kanyang salita. Sabi nun sa 1 John 1:9, ang sino man magpapahayag sa kanyang mga kasalanan ay siya'y patatawarin. At ang Diyos natin ay merciful. Lagi siyang handang tumanggap kapag lumapit ka. Hindi mo kailangan magpanggap sa harap niya. Ang confession ay hindi para parusahan ka, kundi palayain ka. Yung sinabi niya ng Diyos sa talata ng patatawarin kita, lininisin kita, binibigyan tayo ng assurance.
Yan ang promise niya. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya, hindi niya tayo itataboy. Gaano man karumi ang pakiramdam natin, lilinisin niya pa rin tayo. Hindi na natin kailangan magbago na mag-isa. Ang Diyos ang maglilinis sa atin. May bagong simula para sa iyo. Hindi natin kayang baguhin ang sarili na mag-isa. Lumapit lang tayo sa Diyos at siya lamang ang may katangian na makapagbabago sa atin. Balikan natin ang talata. Kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, gawin natin ito ng may katapatan. Kailangan magiging honest tayo sa pagpapahayag natin. Una, be honest with God. Maging tapat tayo sa pagpapahayag ng kasalanan natin. Mga problema na magpapabigat sa atin, i-confess natin yan kay Lord. At walang condemnation sa Kanya. Maliit man o malaki ang kasalanan natin, pantay-pantay ang pagpapatawad niya sa atin. Pangalawa, receive the forgiveness. Once na napatawad na tayo at nalinis na tayo, tanggalin na natin ang hatred or guilt sa puso natin at pagkakataon natin magsimula uli. Kailangan after receiving natin ang forgiveness ay magkaroon na tayo ng transformation. Pangapat, let God transform your habit. Hayaan na natin baguhin tayo ng Diyos. Gawin natin ito habit na magdarasal sa Kanya. Hingi tayo ng guidance para samahan tayo sa araw-araw upang makaiwas tayo ng pagkakasala uli. Pangapat, walk in purity, one choice at a time. Nung nag-decide tayo na hingin ng pagpapatawad at paglilinis ng Diyos sa atin, piliin na natin lumakad sa tuwid na direksyon patungo sa Diyos upang makapamuhay tayo ng may kagalakan ayon sa kalooban niya. Dahil nangako ang Diyos ng forgiveness, vice versa, tayo din dapat mangako tayo ng pagbabago. Suriin natin ang sarili kung tayo ay nagbago nga ba or magbabago pa lang. Para hindi masayang ang pagpapatawad at paglilinis na binigay sa atin. Yun lang po yung ating mensahe sa ating Day 2 Prayer and Fasting. Closing prayer tayo, Lord. Lord, thank you that you are faithful and to forgive and purity me. Pakalinisin mo ang aming puso, isip, at buhay namin. Help me walk in your light and live in the freedom to give. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ay napakaganda ng ating mensahe ngayong gabi. I will purify you. 1 John 1:9. Sa Tagalog, subalit kung ipinahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Napakaganda ng promise na ito. Tapatan Diyos at makatarungan. Kapag lumapit tayo sa Kanya na may tapat na puso,
hindi niya tayo huhusgahan. Bagkos tayo ay kanyang patatawarin at lilinisin. Amen. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating reflection question. Okay po. Ayan po ang ating reflection question. Anong area ng inyong pisikal na buhay ang nangangailangan ng divine intervention at restoration? Kukuha po tayo ng partner, get a partner, and share your answer. At sa ating pong online worshiper, you can write your answer in the comment box. Okay po, bibigyan po tayo ng 4 minutes. Sige po, tayo po ay mag-umpisa ng manalangin. Sige. Okay po, mag-i-start na po tayo sa ating prayer number 1.
Ayon po sa Kawikaan 4:22, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. So kumuha po ulit tayo ng partner, ipag-pray po natin ang prayer number 1. Ipanalangin at hilingin sa Diyos ang wisdom at direction sa bawat hakbang para mapangalagaan ang katawan at kalusugan. Sige po, tayo po ay manalangin na. Aming Diyos at Ama, lumalapit po kami sa inyo na may kababaan loob. Hinihiling po namin kalooban mo kami ng karunungan at tamang direksyon sa bawat hakbang na aming ginagawa upang mapangalagaan namin ang aming katawan at kalusugan. Ilayo mo po kami sa mga bagay na unti-unting sumisira sa aming kalusugan. At akayin mo kami sa mga gawing nagbibigay buhay at lakas. Turuan mo kami ng tamang desisyon, disiplina at balanseng pamumuhay na kalugod-lugod sa iyo. Ikaw ang aming healer at source ng lakas. Akayin mo po kami sa tamang landas na may kapayapaan at pananampalataya.
Marami pong salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dadako na tayo sa prayer number 2. Okay po, ipanalangin natin na ilayo at protektahan tayo sa mga bagay na nagpapadumi sa ating kaisipan at puso. Sige po, mag-umpisa na po tayong manalangin. Amang Diyos na banal, pinanghahawakan po namin ang iyong pangako na kami ay iyong lilinisin. Hugasan mo kami sa lahat ng karumihan ng aming isipan at puso. Alisin mo po ang anumang hindi kalugod-lugod sa iyo at palitan ng malinis na hangarin at tamang espiritu.
Palakasin mo po ang aming isip at puso upang makilala ang tama at mali at magkaroon kami ng lakas na tumanggi sa kasamaan at yakapin ang kabutihan. Buksan mo po ang aming puso at isip sa iyong mga salita upang huwag kaming matukso sa mga maling impluensya. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na naglilinis, nagpapagaling at nagbabago. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sound check. Patuloy pa rin po ang ating online worshiper na i-post yung kanilang praise item and prayer request sa ating comment box. Second Corinthians 9:7 says, each of you should give what you have decided in your heart, to give not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So, isasabay na po natin yung ating mga blue at yellow slip para po sa ating offering ngayong gabi. Sa gitna po ang daan, ang exit po natin sa gilid. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na kami po ay makapagkaloob sa gabing ito. Salamat po sa mga hanap buhay. Salamat po sa mga tinatangkilik ng bawat isa, sa mga negosyo at sa mga biyaya po na patuloy mong ibinubuhos sa aming pamilya. At sa gabing ito, maging mabangong handog itong aming mga iaalay sa iyo sa gabing ito at magamit ito sa kalalawak, ikalalago pa ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat Lord sa mga kapatid namin na magkakaloob sa gabing ito. At ang dalangin ko, ikaw po ang patuloy na magbibigay sa kanila ng kakayanan na makapagpatuloy po sa pagkakaloob. Purihin ka sa buhay ng bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Sige po. Pwede na po nating idalhin sa unahan yung ating yellow and blue slips. At doon naman po sa ating online worshiper, naka-flash po sa ating screen yung ating mga channels kung saan po tayo pwedeng magbigay online. So sa GCash po, i-search nyo lang po doon sa payments ng The Messiah Community Church. At meron po tayong, yon, hindi ko lang ang tawag doon. Basta yon, way para makapag-send tayo through GCash. Tawagin ko po ulit si Ate Osang sa ating second part ng ating ipapanalangin ngayong gabi. Thank you.
Ngayon po ay nasa ikalawang yugto tayo ng ating pananalangin. Ang ating pong ipapanalangin ay ang Women's Net at ang Hallelujah. Okay po? Makikita nyo po sa inyong booklet ang mga prayer items. Okay po, nakikita nyo po sa inyong booklet? Amen. Okay. So, ang gagawin po natin, sa bandang kaliwa, ay ang ipagpe-pray po ninyo ay Women's Net. Okay? You can group yourselves into 4. Okay po? Dito po sa bandang kanan, ang ipagpe-pray po ninyo ay ang Hallelujah. So, sige po, tayo po ay mag-umpisa ng manalangin. Okay po.
Tayo po'y manalangin. Mapagmahal naming Ama sa Langit, salamat sa pagkakataong ito na manalangin bilang mga kababaihan. Inialay po namin sa iyo ang Women's Net. Dalangin namin na turuan mo kaming mamuhay ng matuwid, manguna ng may pagsunod, magmahal ng walang kondisyon at maglingkod ng tapat. Hubugin po ninyo ang aming mga puso ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng lakas, karunungan at pagtitiyaga sa bawat gawain. Patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat kababaihan. Nawa ang aming buhay at paglilingkod ay maging patotoo ng iyong pag-ibig at biyaya. Ang lahat pong ito ay aming inihahabiling namin sa iyo na may buong pagtitiwala, O Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipanalangin naman natin ang mga haleluya, para sa haleluya. Mapagmahal naming Ama sa Langit, salamat po sa buhay ng bawat isang haleluya. Salamat sa kanilang katapatan, karanasan, at patuloy na pagsunod sa iyo. Itinitiwala po namin sa iyo ang bawat isa sa kanila. Dalangin po namin ang iyong lakas at kapayapaan sa kanilang katawan at kaisipan. Bigyan mo sila ng malinaw na pag-iisip at kagalakan sa bawat araw. Ingatan mo po sila sa kanilang paglabas at pag-uwi. Balutin mo po sila na iyong presensya at pag-ibig. Naway, patuloy mo po silang gamitin bilang inspirasyon at pagpapala sa pamilya, sa simbahan at komunidad. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay aming nilalapit sa iyo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po. At ngayon po, ang ating announcement. Sa darating na January 12, Monday, 4:30 p.m. sa ating pong David Hall, ang general meeting ng lahat ng church planting team, OBSS teams. Ulitin ko po, January 12, paki-note na po sa calendar nyo. Monday, 4:30 p.m. po ito sa ating David Hall. Kahapon, ang day 1 natin ay meron tayong reflection question. So ito po ay ipopost sa ating FB page sa ating Damisaya Community Church kung saan pwede po tayo doon mag-comment ng ating reflection doon sa tanong na hindi ko mabasa. Kay TJ, na ano ba? Kasi okay lang. Sabi doon sa reflections natin sa day 1, paano mo naranasan ang kaligtasan nagmumula kay Jesus? At yung pangalawa, paano ka nakatitiyak? So pwede po nating i-comment doon sa ating comment box sa ating FB page sa day 1 po ng ating prayer and fasting. Na-encourage po namin kayo na mag-comment po tayo doon at i-share natin yung ating insight, bakit ba tayo nakakatiyak na tayo ay ligtas. At sa pangalawang araw, ngayong araw po, ang ating reflection po, question, na ipopost din po ito sa ating FB page, ganyan po siya. Anong area ng iyong physical na buhay ang nangangailangan ng divine intervention at restoration? So, yon, kailangan ko rin dito mag-comment. Anyway, thank you so much po sa bawat isa na nakiisa po dito sa ating prayer and fasting. Ini-encourage po ang bawat isa na mag-uwi po tayo ng slips para po nating ma-distribute sa ating family members, kaibigan natin, katrabaho natin, or anyone po na
sa tingin nyo ay nangangailangan ng prayer request or nangangailangan ng panalangin sa kanilang personal na buhay. So tawagan ko na po ang ating Pastora Riza para po sa ating pagpipray yung ating mga prayer slips at benediction po. Pastora, God bless po. God is good. All the time, God is good. Kagabi po, ang pangakong iniwanan sa atin ng Panginoon, o pinaalala sa atin ay yung promise na I will save you. So lahat po tayo nag-share kagabi ng ating karanasan sa Panginoon, kung kailan natin siya tinanggap at kung paano natin siya tinanggap. At tonight naman po, another promise po ang binigay sa atin ng Panginoon. At ang sabi po sa promise na yun is, I will purify you. So lahat po tayo tumanggap ng kaligtasan. Amen? Pero hindi po assurance din po yun na tayo po'y ligtas na ay hindi na po tayo nagkakasala. Amen po ba? So, maganda po sa pinaalala sa atin ng Panginoon ngayon, yes, ligtas na po tayo. But then, alam din ng Panginoon na tayo po'y dumarating pa rin sa punto na nagkakasala tayo, nahulog tayo sa kasalanan. Pero ang maganda po doon ang pangako ng Panginoon. Again, ano po ang sabi sa atin ng message ngayong gabi? If we will confess our sins, He is just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Si Haring David po, nung siya po ay nalaman niya yung kanyang naging pagkakasala sa Panginoon. Di ba si David po ay tinatawag na a man after God's own heart. Very close sila ng Panginoon, yung relationship niya. Pero nung inihayag sa kanya ni Prophet Nathan ang kanyang naging kasalanan, ano po ang naging tugon ni David? Sabi po niya sa Psalms 51 verse 10, Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Hindi po tayo nalalayo kay Haring David. Tayo po ay may magandang relasyon sa Panginoon, pero dahil tayo minsan nagkakasala, ay dumarating po tayo sa puntong nagiging katulad po tayo ni Haring David. No? Nakukonvict po tayo. Pero ang maganda po doon, gawin po natin yung ginawa ni David. Lumapit siya sa Panginoon at ang panalangin niya, Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Naayaya ko pong tumayo po ang lahat. At gusto ko lang pong i-request sa ating worship team na awitin po natin tong song na to. And let this also be our prayer for tonight. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. The sweet aroma of worship that rises to your throne. Saan pa po awitin po natin? Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard
sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, salamat na ang bawat isa po sa amin ay tinanggap na po ang kaligtasan. Salamat po, Panginoon. At salamat din, Lord, dahil sa mga panahon nagkakamali kami, nagkakasala kami, Lord. Meron ka rin pangako, Lord God, na kung ito po'y aming ihahayag at pagtatapat ay lilinisin mo po kami at patatawarin mo po kami, Lord. Lord, sa amin pong inawit, Panginoon, ito po ang awitin po namin, Lord, sa gabing ito. Hindi ko po alam kung ano po ang kalalagayan ng puso ng bawat isa sa amin na naririto, Lord. Maaring magtakip kami sa mga tao, mapagtakpan namin, Lord, pero sa iyo po ay wala pong naitatago, Lord. Sa mga oras na to, Lord, siyasatin mo po ang puso namin, Panginoon. And we desire, Lord, a clean heart, a pure heart, Panginoon. Tawarin mo po kami, Lord God, sa mga pagkakataon, Lord, na may mga nagawa kaming pagkakamali, Lord. Tawarin mo po kami kung meron kaming mga taong hindi pa pinapatawad sa mga oras na to, Lord. Tawarin mo po kami, Panginoon, sa mga nasirang relasyon sa aming mga buhay, Lord God. Kami man o hindi ang may kagagawa nito, Lord. Tawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord, na hindi ka namin susunod sa aming mga buhay, Lord. Patawarin mo rin po kami, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Dahil tapat ka sa iyong salita, tapat ka sa iyong pangako, Lord God. Bago po kami pansamantalang mag-iwahiwalay ngayong gabi, Panginoon, patuloy po naming nilalapit sa iyo ang aming pong mga kahilingan, aming pong inilagay sa box, Panginoon. Nawa, Lord, sa amin pong panghingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan ay wala pong maging hadlang sa iyong magiging katugunan po sa aming mga panalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat. Taas po natin ating kamay sa ating Panginoon. Tayo po'y magpasalamat sa Kanya. Salamatan natin siya dahil siya ang naglinis sa ating mga puso sa gabing ito. Siya ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. At uuwi tayong may kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Marami pong salamat. Lord, muli, kami po ay lumalapit sa iyo. Sa lahat po ng mga kahilingan na ito na aming sinulat, maging sa mga nasa online, Lord, sila man din po ay may mga natatanging kahilingan para sa gabing ito. Ano man to ito, Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, ang kaya-kaya mo pong tugunin, ano man pong pangangailangan po ng iyong mga anak. Hayaan mo, Lord, na ang mga panalangin na ito ay magiging pagpapasalamat namin, Panginoon, sa mga susunod na araw. At sa iyo po namin ibabalik lahat ng papuri at pasasalamat, Lord God. Dahil walang ibang Diyos na mabuti at walang ibang Diyos na matapat, kundi ikaw lamang po aming Panginoon. Kaya marami pong salamat, Lord God. At sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay ngayong gabi, Panginoon, patuloy mo pong iparanat sa amin ang iyong dakilang pag-ibig, ang pagliligtas mo, Panginoong Yesus, at ang pagsama mo po sa aming banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. God bless po sa bawat isa.